Our topic for today is about hope in tough times. This is my part 2 sa akin pong sinimulang mensahe. I think 2 weeks ago or 2 weeks ago. So my topic about hope in tough times. Alam nyo, ang panahon po natin ay hindi po natin matitiyak kung magiging mabuti, magiging maganda. I'm talking about the situation, the scenario in our nation, in every nation, sa lahat po ng lugar, hindi po tayo makakasigurado, makatiyak. The only thing that God has give us ay yung assurance that whatever happens, He is with us. Parang hindi nakakuha nun. Whatever happens, the Bible says, God promised to us that He will be with us. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya po, may pag-asa po tayo in the midst of turmoils, in the midst of difficulties, in the midst of trials and problems. The only thing na dapat nating maunawaan po ay yung plano ng Diyos. Bakit po ba nangyayari? Bakit po ba inaalaw niya ang mga bagay na ito na mangyari sa buhay natin? So in my last message, the first point na akin pong binigyan ng emphasis in this topic, hope in tough times, is let not your heart be troubled. Sabihin mga sa tabi mo, let not your heart be troubled. Iba po yung let not your heart be troubled kaysa doon sa patrobol-trouble. Meron kasing mga tao na patrobol-trouble ang gusto eh. Hindi po yun ang ibig sabihin yan. Let not your heart be troubled. Wag daw po tayong maggulumihanan ng ating puso. Dahil sa mundong ito po ang panlaban ng dyablo para po tayo ay hindi makagalaw, para hindi tayo makakilos. Pag nalagyan ka ng fear, pag nalagyan ka ng takot sa puso mo, nawawalan ka ng lakas. Para bang, oh my God, ano nang gagawin ko? Hindi ko alam. Jesus said, let not your heart be troubled. Uulitin ko po, ang sabi ni Jesus, Jesus said, let not your heart be troubled. Ano man ang nangyayari sa kapaligiran, sa panahon natin ngayon, Jesus' words. We can claim, we can stand on the word of God, in the words of Christ. Let not our hearts be troubled. Tandaan po natin na si Jesus ay lagi nating kasama in the life storms ng buhay natin. May bagyo o wala, tandaan natin, I will be with you, sabi ng Panginoon. I will never leave you nor forsake you. In that promise, mga kapatid, hindi ho basta-basta tao, hindi ho tao ang nangako niyan. Hindi ho ako, hindi ho kayo ang nangako niyan, hindi si pastor. Ang nangako po niyan sa atin ay walang iba kundi yung Diyos na lumikha sa atin. Yung may alam ng likaw ng bituka mo, yung may alam ng pagkakagawa ng puso mo, ng iyong baga, lahat ng bahagi ng iyong katawan, alam na alam ng Diyos ang likaw, pati utak natin. He is the one who told us, let not your heart be troubled. Hallelujah. Number 2. We have number 2 points. Let's go to number 2. Lampasan na po natin yan kasi pag inulit ko po yan, aabutin po tayo ng siyam-siyam. Nasaan na? Help po. My number 2 point is this. Believe in God
believe also in me. So here in the passage na yung atin pong text, babasahin po natin so that makapag-relate po tayo, continue po tayo doon sa aking binibigyan ng emphasis. Ang sabi po sa John 14:1-6, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Grabe naman ng Lord natin. Grabe naman si Lord, no? Yung desire niya na makapiling ka. Pero sabi mo sa katabi mo, wag muna ngayon. At alam na ninyo ang daan, sabi diyan, patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So in this verse, nakuha po natin yung unang puntos, let not your heart be troubled. There are 4 things, encouraging words, comforting words that Jesus taught His disciples. At ito po ang ating sinishare ngayong umaga. So now, we are now in number 2. Believe in God, believe also in me. Kapag narinig niyo po yung salitang believe, what is that comes into your mind? Ano po ang pumapasok sa isip ninyo pag narinig niyo yung salitang believe? Ano pong unang pumapasok sa isip ng tao pag narinig yung salitang believe? Pagtitiwala, paniniwala, trust. You know, believe is a word, is a life-changing word. Ulitin ko, believe is a life-changing word. Papatunayan natin yan, that believe is a life-changing word. Tingnan mo yung katabi mo. Bakit siya naandyan ngayon sa tabi mo? Bakit? Saan niya nang galing? Nang lupalop ng mundo. Tignan nyo ang katabi ninyo. Saan ang galing yan? Sa gubat? Sa lupa? Ilalim ng lupa? Mahirap po. Hindi kayo, the fact that you are here, meron kayong pinaniniwalaan na something. Bakit kayo naririto? Agree? Hindi kayo pupunta rito dahil wala kayong pinaniniwalaan because you are disbelieving or wala kayong pananampalataya. You are here because you believe in God. I believe in God. I believe in His finished work. I believe in Jesus. Kaya yung katabi mo na andyan, because of Jesus. Because they believe in Jesus. Kung wala tayong paniniwala, kung hindi tayo naniwala, wala po tayo rito. Hindi tayo magpapangilala. Ako ay taga Nasugbu, Batangas. Meron ditong taga Marinduque. Meron ditong taga Samar. Meron taga Mindanao. Meron taga Luzon. But there is one common in us, kung bakit tayo narito, and that is belief. Naniwala tayo sa salita ng Diyos, naniwala tayo sa Diyos. That is why I call this belief is a life-changing word. Ito po ay nagbabago. Ito po ay salita na merong pwedeng gawin sa buhay ng tao. You can be changed. In sa kalagayan mo, sa iyong pananalig, sa inyong pananampalataya, by just believing. So, what is belief? Or believe is a life-changing word.
To believe is to exercise faith. So you cannot exercise your faith kung hindi ka maniniwala. Ang synonym po ng believe is trust. And there are two basic things, happenings, when you believe. Ano yung unang nangyayari pag ikaw ay naniwala? This one. Believe in Christ, sabi dyan, and be saved. That is the first thing na nangyari sa buhay ng isang tao. When you believe, merong nangyayaring pagbabago sa buhay ng tao. Nababago yung kanyang sitwasyon. Nababago yung kanyang posisyon. Dati, andito ka because you believe for something, andito ka na sa posisyon na to. And then, meron ka na namang narinig na salita ng Diyos, pinaniwalaan mo ulit na andito ka na. So, as long as you believe sa salita ng Diyos, nalilipat ka ng posisyon. Nawawala ka doon sa dati mong posisyon. Pero hindi ibig sabihin yan, nawala na yung lahat. Ang ibig kong sabihin, nagle-level up, merong ginangyayari sa buhay ng tao na nadadagdagan ang pagtitiwala natin sa Diyos. At gayon din naman ang Diyos ay gumagawa because you are believing His Word. Pag hindi tayo naniwala sa salita, hindi tayo naniwala sa Diyos, wala pong change na mangyayari sa buhay natin. You are changed because you believe in God. I am changed because I believe in God. I believe that there is God. I believe that God can transform me, can reform me sa aking kalagayan as a person. Kung ako man ay masamang tao, I believe God can change me. That's the power of belief. So believe in Christ and you will be saved. When you believe in the Lord and His finished works, makinig kayo, true life begins. Life start to change. Nung tayo nagsimulang manampalataya at ibigay ang buhay natin sa Panginoon, yung totoong buhay doon pa lang nagsimula. Nung wala ka sa Panginoon, ang buhay mo ay walang kabuhay-buhay. You are slave to sin. You are slave to vices. Sigarilyo, alak, droga, babae, ano pa? Sabong, tungit, loto. Nung hindi ka pa, wala kang relasyon sa Panginoon. Wala pa ang tunay na buhay sa'yo. But when you believe in the Lord and trust His finished works, yung tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos niya lahat, you believe in Him. Wow, that's where the true life begins in you. Kaya yung buhay na meron tayo ngayon, yan yung buhay na dapat isabuhay ng mga tao, lahat ng tao sa mundo. Pag ang buhay na meron tayong tinanggap kay Kristo ay naging buhay din ng mga tao sa labas, kapatid, mapayapa ang inyong kapitbahay. Walang marites, walang marisol, walang away sa paligid. Bakit? Same life that we receive is the same life na matatransfer sa kanila. At pag ito'y pinamuhay, kapatid, wala nang pulis sa paligid na mag-check kung meron bang mga adik dito, mga magnanakaw. Bakit? Because yung life, the true life that Jesus gives is a life na hindi puno ng kasalanan. A life that will make you live in righteousness. A life that will make you give glory to God. Hindi sa ating sariling pleasure. So when you believe Christ, true life begins. And life start to change. Nagsisimula ang pagbabagong tunay ng buhay ng tao pag naranasan niya si Kristo sa buhay niya. Wag nating masyadong gawing komplikado ang buhay Kristyanismo. Simple lang. Simple lang ang buhay Kristyanismo. Hindi natin kinakailangang pahirapan ang ating isipan kung paano mabuhay.
Just receive Christ, believe in Him, and live in Him. Amin ba? Sabi sa Book of Acts, in Acts 16 verse 31, sabi po dito, they replied, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Pag naniwala ka sa Panginoon, ikaw ay maliligtas, kasama na rin yung sambahayan. Paano mangyayari yun, Brad? Paano mangyayari yun na maliligtas yung sambahayan? Ako nga, mag-isa lang na pumunta dito ngayon Wala nga yung asawa ko Wala nga yung mga anak ko dito. Paano mo sasabihin na pag naniwala ka kay Kristo, maliligtas yung buong sambahayan ko? Kapatid, hindi nyo alam ang utak, hindi natin alam ang plano ng Diyos, hindi natin alam ang kaisipan ng Diyos. The Bible says that His mind, His thought is higher than our thoughts. Ang kanyang isip ay mas mataas sa isip natin. Yes, pwedeng mag-isa ka pa lang, pero habang ikaw ay nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, ililigtas din ng Panginoon ang mahal mo sa buhay. Minsan, ito ang nakakalungkot. Sa buhay ng Kristiyano, para lang mailigtas yung isang tao na mahal ng Diyos, minsan may kukunin si Lord papunta sa langit. May dadagitin si Lord. Anak, kukunin mo na kita kasi gusto kong mabago yung pamilya niyo yung mga problema na talaga sobrang matinding problema na Pag kinuha kita, magkakalapit-lapit sila. Pupunta sila dyan, kakainan sila, magkukwentuhan, mag-iiyakan, paalala nila yung mga problema noon, aayusin nila. Hello? Minsan iaalaw ni Lord na merong isacrifice para maibalik ang relationship, maibalik ang pamilya sa Panginoon. Hindi ko sinasabing parate. May mga senaryo sa buhay ng tao na hindi natin control, but God knows He is in control of everything. So, makita natin, biglang nagkaroon ng change sa family. Bakit? Nagkaroon ng reconciliation Paano nangyari? May sakripisyo. Kahapon, nasa birthday po ako ng isang ECB pastor natin. Kasama ko si Pastora Aida, si Kuya Jeffrey, sa Cabuyao, Laguna. Nagpatotoo po si Pastor Jojo de Torres. Ang ganda ng patotoo niya. Sabi niya, kasi si Pastor Jojo, na yung bituka niya halos 1/4 na lang natira. Yung bituka niya po, tinanggal. Halos 1/4 na lang ang natira sa bituka niya. Ito ang maganda. Imposible na mabuhay pa ang isang tao pag siya ay 1/4 na lang ang natitira. Kung ito, tsaka hanggang ditong haba ng bituka, mga ganito na lang natira sa bituka niya. Can you imagine? Mabubuhay ka ba sa ganong kahabang bituka? And lo and behold, this man of God, stand up strong. Nagpatotoo siya, sabi niya, inalis man ng Panginoon yung aking bituka, pero meron namang naligtas na kaluluwa. Alam niyo kung bakit? Kasi habang nandun sa ospital, meron nung mag-asawa na born again at ngayon ay member na nila sa church. Can you imagine that? Minsan, may mga bagay sa buhay natin na inaalaw ni Lord na mangyari for us to see His plan. Hindi natin minsan makita kasi masyado tayong nabubulag sa mga bagay sa mundo until something na gawin ng Panginoon pakita sa iyo, anak, alam mo, kaya ka naman kasi ganyan, meron kang bagay na dapat ayusin Hindi mo kasi inaayos. So this time, okay, lagay kita dito. Biglang mamulat ka. Oo nga. Natatandaan niyo sa buhay ninyo na minsan bigla mong na-realize, oo nga, Panginoon, kaya pala ako nagkaganito. Kaya ako pala naranasan to. Yung palang purpose mo. Pero late mo na lang na-realize. Naranasan niyo ba yon? Nung una parang wala kang pakialam, hindi mo alam. Pero habang tumatagal,
biglang suddenly merong pumasok sa heart mo, sa isip mo, bigla kang nagpuri sa Lord, Lord, salamat. Kasi nakita mo, kamay pala ng Diyos yung gumalaw doon. Hindi lang pala yun natural na nangyari, but there is something powerful in that scenario na meron palang gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin. So, sa pamamagitan ng paniniwala natin, God can change a person. God can change us if you believe. Sabi ng Panginoon, kung siya ay babalik sa lupa ngayon, meron kaya siyang makikita dito na naniniwala pa rin sa Kanya? O lahat kayo mga blanco? Lahat tayo mga blanco. Una, andun yung eagerness mo. Yes, Lord, I believe. Naniniwala po ako sa salita ninyo. Naniniwala ako sa iyo. Naniniwala ako sa binabahagi ni Pastor. Or lahat tayo nakatulala, hindi natin alam. Wala tayong pananampalataya. God will look at us sa kung anong merong pananampalataya, meron tayo. Paniniwala sa Kanya. Para makuha mo ang pansin ng Diyos, para makuha natin ang pansin ng Diyos sa buhay natin, kinakailangang makita niya, maramdaman niya na ikaw ay nananampalataya, naniniwala, nagtitiwala sa Kanya bilang Diyos at makapangyarihan sa lahat. Then, possible that even your family will be saved because of you na narito. Kaya ka inuna ng Diyos kasi gusto ng Panginoon dalhin mo lahat ng mahal mo sa buhay. Of course, hindi madali. May proseso. Pero as long as naandun yung prayer mo, every night, every day, yung prayer mo, and you are willing na talagang gawin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa'yo para sa kanila, isang araw, maniniwala at magbibigay din sila ng buhay nila sa Panginoon. That is why household will be saved. Not only you, the buong sambahayan, ang iyong mga kaibigan even can be saved through you. Isa lang ang maniwala sa sambahayan, lahat ililigtas ng Panginoon. Number 2, believe and have your prayers answered. So kung ang paniniwala ay pwedeng magligtas sa tao, ang paniniwala ay pwede ding maging dahilan para ang iyong panalangin ay tugunin ng Diyos. Wow! Pag naniwala tayo sa sinasabi ng Panginoon, it will surely come to pass. Mark chapter 9 verse 23 says, Jesus said to him, if you can believe, sabihin nga natin, if you can believe, all things are possible to him who believes. Parang hindi ko maramdaman na naniniwala kayo sa binabasa ninyo. Ulitin natin. Jesus said to him, if you believe, all things possible to him who believes. Ulitin natin. Hindi nyo pa nakukuha eh. Jesus said to him, if you can believe, all things possible to him who believes. Believe and your prayers can be answered by God. Pag hindi ho tayo naniniwala, tapos ipagpipray mo, gagaling pa kaya to? Lumpo na to eh. Makakalakad pa kaya ito? O hindi ka naniniwala eh. Tinatanong mo ang Diyos sa kakayahan niya eh. The moment you ask God, Lord, kaya mo ba yan? There's something inside na may problema ka sa paniniwala mo sa Diyos. Tama? Pag nagtanong ka sa Diyos ng isang bagay na alam mo, Diyos ang may likha sa'yo, bakit mo sa tatanungin? Wala tayong right na tanungin na, Lord, mapagaling mo kaya ito? No. God's will ay magpagaling. God's will ay bumuhay ng patay. Will ni Lord na tayo ay mabigyan ng magandang kalusugan, magandang pangatawan, magandang buhay.
Kaya wag nating tanungin, Lord, will mo ba ito na pagalingin siya? So something is, there is a problem pag po tayo ay hindi naniwala. Samantalang sinasabi ng Panginoon, if you can believe. Kung maniniwala ka, all things are possible to you. Kung papaniwalaan mo yung sinasabi ko sa iyo, anak, lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Magiging posible ang lahat ng bagay sa iyo. Malinaw po yung sinasabi ng Panginoon. Hindi po siya nagsisinungaling sa kanyang salita. Now, let's look at how Abraham faced the reality. This is the belief in operation. Romans 4:20-22. Basahin natin. Kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Stop muna tayo, stop. Nabasa niyo po ba yung scripture? Romans chapter 4 verse 20. Anong sabi diyan? Malinaw, kahit wala ng pag-asang magkaanak. Hey, makinig kayo. Pag sinabing wala ng pag-asa, nag-declare na yung doktor, nag-declare na kung sino-sino pa mga may bihasa sa bagay na yan, na hindi na sa pwedeng magkaanak. Yung midwife, marahil nagsabi na rin. And everybody else, the elders, marahil sa lugar nila, ay nagsabi na hindi na magkakaanak. Wala ng pag-asang magkaanak. Sabihin nga natin, wala ng pag-asa. Anong sabi dito? Nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Hey, tignan niyo yung power ng pananalig. Tignan niyo yung power ng pananampalataya ng isang tao. Abraham, trust God, believe in God. Although wala nang hope na magkaanak siya. But he trusted God. Siguro sabi na Abraham, kilala ko ang Diyos ko. Hindi niya ako pababayaan. Kilala ko ang Diyos ko. Siya ang pinaglilingkuran ko. Kilala ko siya, malapit siya sa akin. Nakakausap ko siya. Hindi ako maniniwala na hindi ako magkakaanak. Itong kondo ko nung ito, hindi ko magkakaanak. Wala na ako kasing ngipin yun. 100 years old na eh. Wala na talagang pag-asa yun. Yung si tatay ni Pastor Wilbert, bilib ako rito, talagang matipuno eh. Talagang halos, tingin ko nga, parang Pastor Wilbert. Mas ano pang tumayo kay Pastor eh. Possible pa to na magkaanak. Pero si Abraham, ako naman, 100 years old na. Kaya wala ng pag-asang magkaanak. Hello? Pero sabi dito, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama. Ay para maging ama ka, dapat magkaanak ka talaga. Pag hindi ka nagkaanak, hindi ka magiging ama. O sino sa inyong may asawa rito, wala pang anak? O, gusto niyo magkaanak? We will pray for you. Bakit ko ba natanong yan? Let's believe God. God will give you children, a child. Why? This is God. This is God. Tatandaan nyo, ang Diyos, pag siya'y nagsalita, pag sinabi niya gagawin niya, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Hindi lang isang bansa, maraming bansa. Ayon sa sinabi sa kanya. Sino nagsabi? Ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, pangako sa kanya, sindami ng mga bituin ng iyong mga magiging lahi. Hey Lord, wala akong ngipin. Masakit na tuhod ko. Hindi na nga makatayo yun sigurado halos eh. Baka lakad noon talagang ano na eh. Baka meron ng... Hindi natin alam. Yung 100 years old. Pero ito, tignan nyo ang sabi sa next verse. Etong maganda. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya. Kahit uugod-ugod na siya, palibhasay 100 taon na siya noon.
Oh my God! Oh my God! 100 years! Palibhasa 100 taon na siya noon at ang kanya namang asawang si Sarah ay... Hatanda ka na. Tapos habaog pa asawa mo. Magkakaanak ka pa ba? Sige, kalkulahin nyo. Sino magaling sa inyo sa siyensya? I-calculate nyo. 100 years old, tapos baog. Magkakaanak yan, hindi. O, tignan nyo, sabi nyo, hindi. Yan ang mindset ninyo. Yan ang mindset natin. Kasi yan ang inilagay ng mundo sa atin. Mas marami yung pinaniniwalaan nyo sa mundo kaysa pinaniniwalaan nyo sa salita ng Diyos. Tama? Bato-bato sa langit, tamaan. Amen ka na lang, amen ka na lang. Makinig kayo. Ang mundo po ay puno ng korupsyon. Yung utak, yung pananaw ng mundo ay iba sa pananaw ng Diyos. Ang problema sa atin, ina-adapt natin yung kaisipan ng mundo. Hindi naman ako nagsasabi na hindi masama yung siyensya. Yes, we need that. I believe in doctors. I believe sa mga scientifico, scientists na ginawa ng Panginoon. Kasi kinreate ng Lord yan. Si Lord ang nagbigay ng idea, ng skills, ng talent sa kanila para gawin yan. Pero, mas papaniwalaan ko pa rin kung anong sinasabi ng Panginoon sa akin kaysa sinasabi at deklarasyon ng doktor, oy, may cancer ka. Stage 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lahat ng stage nasa iyo na. Mas papaniwalaan ko sinasabi ng Panginoon that my God is able na pagalingin ako sa sakit ko. Because I believe, my God, kilala ko ang Diyos ko. Ikaw, tanong, kilala mo ba ang Diyos mo? Talaga? Kung talagang kilala mo siya, dapat paniwalaan mo siya ng buong puso mo. Huwag kang maglalagay ng reservation. Lord, naniniwala ako dito, pero dito parang hindi ako maniniwala dito eh. Hindi ho complete trust yun. Hindi complete believe ang iyong ginagawa. Half. Ginamit mo pa yung fraction, 1/2. Nag-fraction ka pa. Galing natin talagang mag-calculate eh, no? 'Di ba? Sa ating isipan, sinabi na ng Diyos gagawin niya, hindi. Imposible 'yan. Naku. Baog. 100 years magkakaanak. Ay nako. Hindi ako maniniwala diyan because that's how the world dinevelop yung mindset ng tao. But the moment you have Christ in you, you can believe in God. You can believe in His Word, in His promises. You can stand on it. And I tell you 100% kung anong sinabi ng Diyos, gagawin niya. You can hold on to His promises. Kapatid, kung hindi man dadating pa ngayon, isang araw makikita mo. Woo! Ibibigay ng Diyos yung pangako niya sa'yo. Tuloy natin. Tingnan mo, nagagalit yung kaaway. Ayaw niyang marinig na okay, let's go. Ayan, ito pala. Kaya nga't sa pananampalataya, basa. Okay, stop muna. Nakakagulo kayo eh. Excited kayo masyadong pagbabasa eh. Sabi dito, kaya nga't sa pananampalataya nababatay ang pangako. Uy, makinig muna kayo ha. Ang sabi dito, sa pananampalataya na babatay, nakabase ang pangako ng Diyos. Pag ikaw ay walang pananampalataya, kahit anong pangako ng Diyos, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka maniniwala, walang mangyayari sa buhay natin. Kaya nga sabi diyan, sa pananampalataya nakabatay ang pangako ng Diyos. You want God's promises na mangyari sa buhay mo? Hello? Do you want? Really? Then believe Him. Believe His Word. Upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Para maibigay ito ng walang bayad, ang kailangan mo lang ay pananampalataya.
Pero kung gusto mong may bayad, pwede ka rin namang pumunta sa doktor, magpa-opera ka, magpa-doktor ka. Hindi ko po sinasabi na masama o hindi ako naniniwala sa doktor, sa operation. Pero the moment na yung faith natin hindi nag-match up, hindi na match doon sa pangako ng Diyos. Kumbaga, sumablay. Kumbaga noong pinaandar mo, hindi tumama yung gear. Sumablay. So hindi kahit anong i-start mo sa sasakyan, hindi tumatama yung gear doon, yung starter gear doon sa malaking transmission, hindi sa aandar. Hindi makapag-produce ng power, hindi makatakbo because sumasablay. Kunti-kunti na lang sana, hindi pa naabot. Because of trust, paniniwala, kinapos sa paniniwala na kaya palang gawin ng Panginoon to. Kapatid, I have seen it. Si Pastor Jojo nga lang, hindi ko ma-imagine. I have seen a lot of nagkaroon ng cancer. Dito, hindi labas yung bituka dito, binutasan dito. Hindi rin tumatagal . Pero ang Diyos ay mabiyaya. Pag may plano pa ang Diyos sa'yo, hindi ka pa niya titigukin. Tingin nyo, may plano pa si Lord sa inyo? Wow! Galing . Talagang dapat sabihin natin, baka mamaya, sige kayo. Again, pag may plano pa ang Diyos sa buhay natin, hindi pa tayo kukunin ng Diyos. Lagi po sinasabi ni Pastor yan sa atin. Saan na tayo? Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan. Sino yan? Ang mga Israelita, ang mga Hudyo, they are saklaw sila ng kautusan. Kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Alam nyo ba na inaring katuwiran kay Abraham yung kanyang pananampalataya? Naging matuwid si Abraham sa paningin ng Diyos, hindi dahil sa matuwid talaga siya. Baliko din siya . Marami din siyang palpak na ginagawa. But he was made righteous before God because of his faith to God. Hindi galing sa sarili niya. It is the faith sa Panginoon na nagawa si Abraham na righteous sa harapan ng Panginoon. Kasama po tayo doon. Ang tinatawag dyan ng mga anak, mga sumampalataya rin tulad ni Abraham, ikaw yon, ako yon, kasama tayo. Tayo yung mga tinatawag dyan na sumampalataya din katulad ni Abraham. Tama? Nanampalataya ka ba? Nananampalataya ka ba? Magpapatuloy ka ba sa pananampalataya? Ikaw yon, kapatid. Ang tinutukoy dyan, ikaw, ako. Sapagkat siya ang ama ng lahat, ng ating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangako kong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Merong bisa. Pwede kang dalhin sa Canada. Pwede kang dalhin sa Russia. Pwede kang dalhin sa China. Kasi may visa. Visa ba yun? Visa pala, visa, no? May visa po ang pangako ng Panginoon sa atin. Sabi niyan sa harap ng Diyos na ating sinasampalatayanan. Ang pangako ng Diyos, uulitin ko, ay nagkakaroon lamang ng bisa sa buhay natin kapag ito'y pinaniniwalaan natin. Parang hindi nakuha ng iba. Ulitin ko. Ang pangako ng Diyos sa atin ay magkakaroon lamang ng bisa kung ito ay pinaniniwalaan natin. Pag hindi ka naniwala, ay walang power ang word ng Panginoon sa'yo. Yung promise ni Lord sa'yo, hindi para sa'yo. Because promises of God is for only those who believe in His promises, who trust in His power, who trust in Him, na walang reservation. Talagang sa Lord lang nagtitiwala. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Ang Diyos na bumubuhay sa mga patay. Hallelujah.
at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Think of what is happening now in technology. Naisip nyo ba isang araw na yung camera lumilipad sa taas tapos nakikita lahat yung nasa baba? Sinong nag-isip sa inyo yan? Walang nag-isip sa atin yan. Sinong nakapag-isip sa'yo na naandun sa Saudi yung iyong kamag-anak, pag inopen mong ganun yung video, tinawagan mo, uy, makikita mo siya. Naisip ba natin yan noon? Wala pong nag-isip niyan sa atin. Pero naandito na. Anong sabi? Lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalilikha. Ang Diyos lang ho ang may kakayanan yan. The Lord has given the man. Ang tao binigyan ng Diyos ng kakayahan to do that. But without God, man can do nothing. We can do nothing without Him, without God in our lives. Kahit ano pang pursigi mo, kahit ano pang sa atin na lang, praktikal na buhay. Kahit anong pagkayod natin sa trabaho, kahit anong sipag natin, kapatid, para kumita ng pera, eto, pag hindi tayo sinamahan ng Diyos, pag hindi siya ang nagbigay, wala tayong matatanggap. Kaya wag po nating isipin na kaya nating lahat. Only God can do that for us. Ang sabi dito sa talata, lubos siyang naniwala, natuto pa rin ng Diyos. Take the word lubos. Pag sinabing lubos, ano ibig sabihin yan? Ha? Talagang wala siyang tinira. Ibinigay niya lahat yung tiwala niya. Okay, Lord, since ikaw naman, sige, sa'yo na lahat. Iyo na lahat, Panginoon. Sa'yo na ako, pikit mata na. Sa'yo na lahat, Panginoon. Lubos siyang nagniwala, natuto pa rin ng Diyos ang ipinangako nito. Hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos. Ito ang problema eh. Doon sa time ng waiting natin, doon tayo nagkakaroon ng problema. Doon pumapasok yung pag-aalinlangan. Naniniwala ka na kanina eh. Maya-maya, nagda-doubt ka na naman. Pumapasok yung pag-aalinlangan. So yung gustong marating, yung gustong ibigay ng Diyos sa'yo, malapit na sana, naku, mag-aalinlangan na naman are. Naudlot na naman. Naniwala, gabi, talaga naman. Oo, pastor, tama yan. I believe in you. Salamat, salita ng Diyos yan. Kung malapit nang dumating sa dulo, wala na naman ang pananampalataya. Isang kamay na lang, sana abot na niya ang kanyang hinihingi sa Panginoon. Hindi pa niya maabot. Bakit? Hindi. Nag-aalilangan siya sa pangako ng Panginoon sa kanya. Ang maganda rito kay Abraham, hindi siya nag-aalilangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang lumakas dahil sa kanyang pananampalataya na naman. At nagpuri pa sa Diyos. Nanampalataya siya at nagpuri sa Diyos. Kaya't dahil sa kanyang pananampalataya, sabi dito, siya ay itinuring na matuwid ng Diyos. Dahil sa pananampalataya ni Abraham sa Panginoon, hindi dahil sa kanyang ginawa, ito po ay inari ng Panginoon na katuwiran. Naging matuwid siya sa harapan ng Diyos because of his faith. Sometimes the best thing you can do is not think, not wonder, not imagine, not obsess. Just breathe and have faith that everything will work out for the best. Minsan, kailangan lang nating magpahinga ng konti. Breathe. Relax. Believe God. God will work out for the best. Why? Because you are children of God. We are children of God. Laging best ang purpose ng Panginoon. Kawikan 3:5-6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan,
At huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Kaya nga delikado yung karunungan ng tao eh. Pag pinanghawakan mo yung karunungan mo, yes, hindi masamang maging marunong. Pero huwag mong panghawakan ng gusto yan. Dahil mas may mataas pang karunungan dyan, yung wisdom ng Diyos. Because His ways, His thoughts are higher than our thoughts. His ways are higher than our ways. Mas may mataas pa sa meron ka ngayon, kapatid. Ang karunungan mo ay katiting, wala pa sa tuldok ng karunungan ng Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki, mga kapatid sa Panginoon. We cannot be proud kung ano tayo at anong narating natin at ano yung kalagayan natin, ano yung narating natin sa buhay. No, we can't. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Because this is the instruction. Magtiwala ka kay Yahweh, buong puso, lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Maalala nyo man lang, paggising nyo, Panginoon, salamat sa buhay. Salamat may trabaho ako ngayon. Salamat, Panginoon, sa presensya nyo. Salamat sa protection nyo. Salamat may pamilya ako. Salamat, Panginoon, may nagmamahal sa akin. Kahit meron kang problema, pag ang attitude ng iyong bibig, ng puso mo ay magpasalamat sa Diyos, lahat ng yun unti-unting mawawala. Maglalahom parang bula sa harapan mo. And now, magbabago yung senaryo. Ngayon, kanina, look ka. Ngayon, parang, wow. Ang galing mo, Lord. Grabe. Diba? Nasabi niyo ba minsan yan? Biglang drop of faith sa'yo. Biglang, uy, grabe ka, Panginoon. Sobra. Hindi mo pala kailangan ng maraming pera eh. Pananampalataya lang palang kailangan mo para mawala ka dun sa senaryo na depression, suppression, at kung ano-ano pang expression na yan sa buhay natin. Hindi mo pala kailangan yung maraming pera eh. Minsan may nakikita akong post sa Facebook. Masakit ang ulo pero nakatapal, mga 1,000, kalagit. Ha? Yun palang kagalingan nila eh. Ate May, no? Nakahiga pero, yung nakapatong puro 1,000, nakahilera dito. Sana all, sabi nila. Kapatid, hindi talaga yun ang totoong kagalingan ng tao. You can have it, but it doesn't mean na magiging magaling ka, magiging mapayapa ka, at magiging magandang buhay mo dahil lang sa pera. You can be a rich man, but not fulfilling the will of God sa buhay mo. So let us, sabi nga, maging kontento tayo kung anong meron na binibigay ang Panginoon sa atin. Kasi yung mga naghahangad na yumaman ng madalian, sila yung napapahamak ang buhay. Hello? Wow, patapos. Sa lahat ng iyong gawain sa iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa lahat ng iyong tatahakin. Mga kapatid, isa pa lang pala to, pangalawa pa lang pala to. Sabi ko, Lord, kanina sa prayer ko nung umaga, pagising ko, Lord, tatapusin ko yung mensahe. Kailangan ko matapos to. Kaya lang, hindi pa po pala tatapusin eh. Ang hirap talaga eh, no, na pagsabi ng, sabi ko, Lord, tatapusin ko to. Kasi maiksi na lang naman to eh. Sige, sabi. Siguro sabi ni Lord, huwag mo nang tapusin yan. Kaya po sa umagang ito, I believe God has something, you receive something in your spirit na magagamit nyo po para sa paglakad ninyo sa week na to, maging malakas tayo, talagang pangatawanan natin. Sinabi ng Lord to eh. Ang kinin ay yung kagalingan ko kasi yun talagang iyong portion. My portion is healing from the Lord. Because of His stripe, you are healed. Past tense po yun. Hindi po yun present tense. You are healed, past tense.
Kaya po kung ikaw ay may sakit ngayon, I just want you to rise up. Kung gusto niyong magkaanak, hallelujah. Let us believe God. Let us believe God. Amen? Paniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoon. Kung yun nga 100 years old, tapos baog pa ang asawa, ay nagkaanak. Sabi mo sa katabi mo, ikaw pa kaya? Oy, yung dalaga, wag mo sabihan. Yung may asawa lang, yung may asawa lang. Ikaw pa kaya ang hindi magkaanak? Ikaw pa kaya hindi pagalingin ng Panginoon? Kapatid, wala talagang ganun ang Diyos natin Sobrang niyang makapangyarihan Sobrang yung pinaglilingkuran yung Diyos, yung pinananaligan yung Diyos ay hindi small, hindi maliit, hindi katiting. Ang Diyos niyo ay napakalaki na kaya kanyang abutin sa lahat ng klase ng kalagayan ng buhay mo. God is able to reach you. Yes. Tiwala ka lang sa Panginoon. Huwag sa sarili mong karunungan. Tayo pong lahat ay tumayo.